yung nagagastos natin, nakandaman mo, talagang ngungungungo na po ako. Wala pa sa ang dalawang ilong ko po. Talagang hirap na po akong huminga. So, ginawa ko po, sa pilit kong pinagbibigyan ng paanyaya. Mayroong nagbibigay sa leaflets na may kursada sa loob. Ngayon po, tinanggap ko. Sabi niya, pagpalain ka. Dito mamakit ay talagang gagalingin ang karamdaman mo. Ito nga po nga minamahal. Purihin siya, mga minamahal. Tanggap ko, nagpabautismo sa ngalan niya. Talaga pong instant pinagaling ang aking side. Na pinagaling ang umuwi po ako sa bahay. Nakaramdam po madaloy. Ginising ko ang aking bilangit. Bigyan mo ko ng tissue. Grabe po ang lumalabas sa ito. Bakit sabi ko? Nung ako po pag ano ng tissue, tuloy-tuloy po lumalabas ang matigas na bagay. Na iyan po ay pinapaoperahan ko sana sa Cardinal Santos na sinisingil pa ko ng 20,000 ng ilong ko. Purihin ang ating dakilang Panginoong Hesus. Talaga po ang gabay at patnuban niya nandiyan dyan sa kanyang mga anak. Bagamat pinasasalamatan ko po yun na hindi po naoperahan ako. Talaga ang ating Panginoong Hesus ay siyang ating great physician. Siyang mag-o-opera sa atin. Purihin sa simula po nun, talagang nagpakain sa ating Panginoong Hesus. Pagpasalamatan ko rin po sa inyo kasi po nung nag-work pa ko dyan sa Espanya branch na pinasok po kami ng hold-upper kasi siguro nandoon ang doubts ko sa mga patutuong naririnig ko tungkol sa mga hold-up. Sabi ko, para bang nag-question ako sa sarili ko, totoo kaya yun? Talaga ko, ang Diyos dito ay Diyos na buhay. Susubukan ka talaga. Nangyari po sa akin, October po yun, araw pa ng birthday ko, nung may nag-struck po sa amin ng mga hold-upper, 6 pong pumasok sa opisina, mga alas 6:15 ng gabi. Pagpasok niya po, pumasok po sila. Beforehand niya na pumasok po sila, inano na po ako ng aking kasamahan na ate, take over mo po ang pagkakaha. Sabi ko, bagamat hindi ako nagkakaha, sabi ko, ayoko. Sabi ko ganon. Sige na ate, kasi uuwi ako, may baby akong maliit. Sabi ko, kailangan ko na. Total, darating naman ang second shift na kahero, i-take over mo na lang. For the meantime na wala pa siya, ikaw muna ate. Talagang mapilit siya. Nandiyan po, na binubulungan ako ng Holy Spirit, take over mo. Tumayo po ang computer. Pumasok ako sa CR na nalangin. Nandiyan ang turo sa atin ng ating parents in the Lord na ang lahat na bagay bago ka magano, pasasalamatan mo, humingi ka ng gabay at patnubay. Nandiyan po na nagsusumamo ako sa loob ng CR. Nagabayan niya ako. Paglabas ko po, siya naman pag-abot niya sa akin ng cash count bills niya. Yung bills na yun ay 2,000 lang. Pero yung mga 5 pesos yun, 2 pesos noon na mga papel pa po yun. Nung time na yun na binibilang ko, biglang may pumasok na 6 na tao. So, sa frontliner, maghingi ka talaga ng galang. Humingi po kami ng galang. Good evening, sir. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? So, dire-diretso sa counter. Pagdating niya sa counter, sabi ko hanggang dyan ka lang. Pag sabi ko hanggang dyan ka lang, dire-diretso sa may kinukuha sa bag niya. Tapos napalingon po ako. Yung time na yan, nagkakandak po ako ng long distance patungong Baguio. Tama-tama na ano ko ang kamay ko sa speakerphone na sabi ko ganun, nag-speakerphone ako kasi ayaw ko umawak ng auditibo. Nag-speakerphone po ako. Tama-tama na nakapasok na ako sa Baguio. Nag-struck po ang hold up. Sabi sa akin ng isang Muslim, sa tingin ko po ay mga tausog, sabi niya ganun, hold up to, walang gagalaw sa inyo, sabi niya ganun. Nung kinuha niya po ang baril niya, binuksan niya ang bag niya, kinuha yung baril niya, napalingon po ako sa gilid ko, tapos sabi ko, sa kanan ko sabi ko, Henry,
hold up daw. Sabi ko, talagang ano to, hold up daw, sabi ko gano'n. Patuloy po ako nagkakandak ng long distance. Tapos sabi niya, ayaw mong maniwala ah. Kinahid niya po yung taga-Extelcom na nung unang panahon pa po, Extelcom pa lang ang mga cellphone natin. Pagkahid niya po sa taga-Extelcom, sabi niya gano'n, hinatak niya po ako, inanuhan niya po ako ng 45. Tapos pag ano yan ng 45, naramdaman ko na malamig na bagay. Hinipo ko po ng kanang kamay ko, tapos sabi ko, baril nga, sabi ko gano'n. Sabi niya gano'n, ayaw mo maniwala, sabi niya gano'n. Pagkaramdam ko na baril po, ipinus ko yung kaha ko. Ang tendency ko na ipupus ang kaha ko kasi digital po yun. Hindi mabubuksan hanggat wala ka pipindutin. So sabi niya gano'n, buksan mo, sabi niya gano'n. Kasi ang tendency ko, once na bubuksan niya, hawakan niya ang kaha, babakat po ang kamay niya, nandun yun makuha ang fingerprints niya. Yun ang nasa isip ko. Tapos sabi ko gano'n, ikaw magbukas, kailangan mo eh. Sabi ko gano'n sa kanya, ang tapang mo ha, sabi ang gano'n. So ang mahaba noon ng buko na nakatirinta, hinatak niya po ako. Bagamat nakaupo ako sa rolling chair, na napaatras po ako, tapos sabi ko gano'n, nakakasakit ka na, sabi ko gano'n sa kanya. Manungala, ito pag sabi niya, sige, kinasaya po yung 45 niya, sabi ko gano'n. Pagkita ko po na kinasaya yung 45, ginanon niya, sabi ko talagang may bala na. Sabi niya gano'n, manalangin ka na ngayon, sabi ko, talagang manalangin ako, papakita ko sa iyo ng aming Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay buhay. Oh, hallelujah! Kung saan ngayon, talagang taos puso po ako, nagtaas ng dalawang kamay ko, na nandoon, pagtaas ko ng kamay ko, sir po ako, nakita po ang aking Raymond, ako'y anak mo, iligtas mo ngayon sa kamatayang ito. Talagang purihin ang mahal na Panginoon. Pagkasaya sa akin, pagkasaya sabi niya ganun, sige, matras siya, nag-backward siya 3 step. Pag ano yun ang 45, sabi ko, hindi puputok yan ang baril mo. Ipakita ko na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay makapangyarihan. Oh, hallelujah! Ang dulo ng baril yan na 45, yun na inano ko po, yung hinawakan ko po yung dulo niya, talagang ginanyan ko, parang tinakpan ko, sabi nga, matapang ka ha, sabi nga ganon. Tapos sabi ko ganon, kinasaya, tik, gumanyan, sabi ko ganon, sabi niya, nagtinginan sila, tumingin sa doon sa pintuan na pinaka-leader nila, tumango yung pinaka-leader niya, ibig sabihin, isa pa, tapos grabe po talagang nararamdaman ko ang mainit na bagay na lumalabas sa mata ko. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon Jesus. Gumalaw ka sa oras na ito. Siguro kung wala ako sa Jesus Miracle Crusade, 6 feet below the ground na po ako. Purihin na mahal na Panginoon Jesus, pag-atras niya ulit, hindi ulit pumutok, umininginig siya. Ginawa ng isa, inabot niya yung stainless niya na 45, bagamat baril po yun, nakakakilala ko. 38 pala ang inabot niya. Paabot niya ng 38, sabi niya, ngayon, sa mga pangatlong pagkakataon, talagang tudas ka na. Tapos sabi niya, may minute po sila, kung ilang minute ang ikakandak na nila pag-hold up. Sumiyas po ang leader na mag-back up na umalis na kasi suminyas na 20 minutes na po sila, kailangan 15 minutes lang, talagang malilinis na nila. So pagtulak niya po sa akin, nakapatong po ang kanang kamay ko sa speaker po isa ulit doon sa may computer ko, tumunog po yun, sabi niya, tatawag ka ha, sabi niya gano'n. Pupupukin ako, pagpupuk niya, mayroon pong isang bagay na humarang sa kamay niya, hindi umaabot sa akin, purihin na mahal na Panginoon Jesus. Kadakila ng Panginoon Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade. Kung hindi po ako nagpakainit at tanggapin siya, siguro patay na ako sa harapan niyo. Nagpatuloy po ako, hanggang sa oras na ito, nandito ako sa harapan niyo. Nagpatuloy ako ng pagdadalo sa Kanya. Nandiyan ang mga trials. Pero malalampasan mo rin kung ang puso mo ay nasa mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa mga trials na pinagkaloob mo sa akin. Na ang kapalit ay talos. Napalabagamat tumilpastay lang po ako. Tinutugon niya po ang aking panalangin. Glory, glory, hallelujah. Amen.
Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid sa pinagpalang patunyang kapuri-puri kamangha-mangha. Ang gawa po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo niyo po napakinggan. Kung paano sila pinagpala, iniligtas sa Santiago na kapamakan. At yan po dito lamang po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Niyo po yan mararanasan, masusumpungan ng mga grabing himala. At kung nais po makamtan ng mga pagpapalot biyaya na yan, minsan pa po namin kayong nanya sa ating mga batal gawain. Nais po namin minamaginagalang ng pong Pastor Evangelista Villar Meda na kayo po yung huwag naman makontento at kapaglaman din sa radyo Bakos makadalo po mismo sa aming po mga balagawan dito po sa Metro Manila. Every Wednesday, katulad po kanina ang ating po midweek service, 3 to 8 po tayo ng gabi. At ang ating naman po overnight prayer meeting, every Friday po yan. Pero bukas po, tayo po pansamantala mag-move ng ating pong overnight prayer meeting ng Thursday. Sa araw ng bukas, mga naman ko ang ating overnight prayer meeting dito sa Amoranto, Sports Complex sa Roses Avenue, Quezon City. Praise God. At ang ating naman pong Sunday service, ang ating general worship every Sunday. Pansamantala po dahil nag-move din po ng Saturday sapagkat may gagamit nga po ng Amoranto Sports Complex mga inibig ko. Alas 10 po tayo hanggang 8:30 po, hanggang alas 5 po ng hapon. Amen, praise God. At yan po 3 beses na dinaraw sa KB Amoranto Sports Complex sa Roses Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantraco Terminal, ngayon po Peacer Mall na. At ang ating naman po mga kababayan, nagamit po ng pagkapalat biyaya sa pamagitan natin TV ng radio program niyo po mga donasyon ay pwede ihulog sa ating pong JMC Video Per View Brands 390-289574. Video Per View Brands 390-289574. At atin naman pong mga bilang ng telepono sa mga nagnanais magkapanalangin for prayer and counseling 419-3019 419-3019. At ang ating pong TV program sa PTV4 every Saturday 11 to 12:30 po tayo na mga daling araw po ng linggo. At atin naman pong radio program dito po sa 1530 DCME mula po Lunes hanggang Sabado 11 to 12 po tayo ng ating gabi. At sa Spotify, minamakating po muna pakinggan ating pong plugging. Amen, praise God. At tayo po muna mag-alay po ng papuling awitin sa ating pinakamamala panahon bago po natin mapakinggan po ang ating pong panyaya. Mamaya tayo po muna mag-alay po ng papuling awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen, praise God. Ating mapakinggan ang papuling awiting malinaw na aking naririnig. Amen, praise the Lord. Sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iningatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, kung minsa'y di siya masumbungan. At sa aking pagluhay naaalala, kailan kaya mapapawi pa? Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsan para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naroroon ako
to 6 p.m. and on May 10, 2015 from 10 a.m. to 4 p.m. Surigao City at Surigao City Grandstand on May 23 and 24, 2015 from 3 p.m. to 7 p.m. Alfonso Cavite at Alfonso Cavite Covered Court Town Proper on May 23, 2015 from 12 noon to 5 p.m. and on May 24, 2015 from 12 noon to 5 p.m. Tubao La Union at Tubao Auditorium and Parks Covered Court, Tubao La Union on May 29, 30 and 31, 2015 from 1 p.m. to 6 p.m. Cagayan de Oro City at Provincial Capitol Ground, Vélez Street, Cagayan de Oro City on May 30, 2015 from 2 p.m. to 6:30 p.m. and on May 31, 2015 from 12 noon to 6 p.m. Rumblon at Odiongan Town Plaza, Odiongan Rumblon on May 30 and 31, 2015 from 11 a.m. to 3 p.m. Iniibig kayo ng mahal na Panginoong Jesus. Kayo'y kanyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamamagitan ng panalangin ni Evangelista Wilde Estrada Almeda. Ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Ang lahat ay inaanyayahan. Amen. Praise the Lord. At yan po ang mga naka-line up na kursada na ilulusad po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At huwag niyo po kaligtan, mga minamahal ko, ating pong overnight prayer meeting. May pagbabago po tayo. Instead na Friday po tayo. Sa araw po tayo ng bukas, Thursday, magdaraw sa ating overnight prayer meeting. 8:30 po hanggang 4:30 po na umaga na ng Biyernes dyan po sa Amorante Sports Complex sa Roses Avenue, Quezon City. At maging ating pong Sunday service, ating general worship, mag-move din po tayo ng Saturday sapagkat may gagamit nga po ng Amorante Sports Complex, mga minamahal ko. Amen. Praise God. At ang ating din pong TV program sa PTV4 every Saturday, 11 to 12:30 po tayo na madaling araw ng linggo. At ating din pong radio program dito po sa 15 lugar naman, alkanap naman po alas 11 hanggang alas 12 po ng ating gabi mula Lunes hanggang Sabado. At ang ating mga kababayan na gamit po ng pagkapalat biyaya sa pamamagitan natin TV and radio program niyo po mga donasyon ay pwede ihulog sa ating pong JM si BDO per Blue Bronze 390-289-574. BDO per Blue Bronze 390-289-574. At atin yung bilang ng mga telepono 419-3019, 419-3019, 3729194, 3729194. At atin yung pinasasalamatan natin pinakamamahalang na pansus sa matagumpay na JMYC concert na nilunsad po dyan kanina, dyan po sa lugar po ng Ilagan, Isabela, na kung saan ay Broadcasting the Broadcasting Center Studio in Ortigas, Pasig City, 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, targeted service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DCME. 15-13. oras sa mga pulong, alas 11:31 ng gabi. At sa oras po natin, dako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating matalakawain. Ito po pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan buong pagkataon kung pinagkakaloob sa ating beloved Dr. Preacher Fred Ignacio. Amen. God bless you, Brother Hill, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Pagmamahal, tayo pinadako sa pakikinig ng salita natin mula Panginoon. At bago yung mga naman tayo pimanalangin, hingin po natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. O buta kilala namin ang Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakawalang Pangasus. Sa gabing ito, kami nagpupuring papasalamat Diyos sa pagkakataon pinagkaloob mo sa amin. Na po maihayag ang katotohanan. Dalangin po namin o Diyos, panalangin po namin ng pastor. Buksan yung puso't kaisipan ng mga nakikinig, malang Panginoon. Mag-isa nagsasaliksik ng malang salita, malang Panginoon. At ibang lingkod, patnubay mo po sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa. Sa iyong makapangyarihan pangalan, aming sinasayawang lahat ng demonyo ng hadlang, lahat ng pag-aalilangan. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Natin dakilang Diyos. Ang pinakabata sa pagpupuri
pagluluwalhati kadakilan tao sa pusong pagpasalamat ay naukulam sa dakilang Diyos na buhay sa ating buong pinakamahal na Paso Kristo at ang nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating mga evangelista Will Estrada Almeida. Magandang gabi po sa kanyang buong sambayan. Mag-isayang buong kamanggagawa, beloved co-workers sa buong daigdig. Magandang gabi at sa lahat po ng mga kapatiran at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa ng Jesus Miracle Hour. Magandang gabi po at welcome po sa panalagawa ng ating dakilang Diyos. Paminamahal ang ating po paksain ngayong gabi, pamagatan nating Trust in the Lord. Paminamahal na maraming pong tumatawag sa Diyos, ngunit hindi nga po nila may bigay yung pagtitiwala sapagkat hindi po naman sila nakasaksi minamahal ko ng mga himala. Kaya nga po, yung pong ating bansa na tawag na naging isang Kristiyano, bansa dito po sa Asia, minamahal ko, ay kung gaano po karami yung mga karamdaman, ay ganoon din po minamahal ko yung karami ng mga ospital at ng mga eksperto sa mga karamdaman. So minamahal ko, atin po ipakita minamahal ko sa Biblia, minamahal ko yung pong pagtitiwala, minamahal. Alam niyo po, minamahal ko sabi sa Biblia, mga Israelitas ay naging alipin ng Egypt for between 400 to 500 years pang minamahal. At sila po pinahirapan to minamahal ko at isinugo ng ating Panginoon minamahal ko si Moises upang sila po ipalayain sapagkat sabi sa Biblia ang Israel po yung mga pinili ng ating dakilang Diyos, ito po yung mana naman ng Panginoon. So nung sila po dalhin ni Moises minamahal ko ilabas sa Egypt minamahal, ay marami po silang napagdaanan minamahal ko ng mga himala ng dakilang Diyos na dapat po sana nabuo ang kanila pong pagtitiwala sa malang Panginoon. Pinainom sila na tubig mula sa bato, kumain sila ng mga pugo minamahal ko at maraming himala minamahal ko na pinakita ng Diyos upang ang mga tao minamahal ko, Israelitas, ay magkaroon ng pananampalataya sa parapan o tiwala sa ating dakilang Diyos. Ngunit sadya pong ganun po ata minamahal ko, sabi nga po ng dakilang Diyos o sa Biblia minamahal ko, ang Israel stiff-necked people, matigas yung pong liig minamahal, hindi po lumilingon. Kaya po sila po ay makakubkub na minamahal ko ng mga Ehipsyo doon po sa dagat na mapula, minamahal takot po sila, nahintakutan sila, minamahal ko, nakalimutan nila yung 10 salot na binigay ng dakilang Diyos minamahal ko sa mga Egyptians minamahal, nakalimutan nila yun at ang nakita nila minamahal ko, dadaluhugin sila na napakaraming sundalo ni Paraon. Kaya nga po, sabi nga nila kay Moses, kaya mo ba kami dinala dito sa ilang sapagkat walang libingan doon sa Ehipto? So natakot sila minamahal. Kung ano po sabi ni minamahal ko ni Moses sa kanila minamahal. Kung babasahin pa natin Exodus Kapitulo 14 versikulo 13, ang sabi minamahal ko ni Moses, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom you have seen today, lampas na lampas na po mga Israelitas sa dagat ng Palam. Sila po yung nahati po na dagat minamahal na dinaan ng Israelitas, ito po bumalik sa dati minamahal, kaya nga po nangalunod minamahal ko yung mga sundalo ni Paraon minamahal. Kaya nga po pinakita ng dakilang Diyos minamahal ko na dapat ka magtiwala sa kanya sapagkat ang pangako ng malang Panginoon ang kanyang tinutupad. Tandaan po minamahal, hindi ng Diyos. Kaya pag ito po yung nakasulat sa Biblia, ito po yung nangyayari minamahal ko. Hanggang ngayon minamahal ko sa mga panahon nito minamahal ko mga kapatid. Nang aming pong minamahal evangelista Will Estrada Almeida, pumunta po sa Talipa, Sulu, minamahal ko kasama yung 12 prayer warriors. Hindi ko makalimutan minamahal ko sapagkat kami man po minamahal ko naroon po sa bayan ng Sulu, minamahal at hinintay po namin minamahal ko yung nila pong paglabas minamahal. Nanatili pong buhay ang aming mga pastor, minamahal ko, past the 12 prayer warriors. So, nakita po minamahal ko, kaya po, paano ka hindi magtitiwala sa Diyos na gumawa ng himala, minamahal. Dito po sa ating bansa, minamahal ko nga po, ang bansa natin, minamahal ko
sabi nga po natin, minamahal ko, magulo. Sapagkat ang mga tao po minamahal ko, kung sinong Diyos ang kanilang tinatawagan. Sabi nga po sa Biblia, isa lang ang Diyos. Kaya nga po, dapat kung kilala mo ang Diyos, sa Kanya mo lang ilalagak ang iyong tiwala. Ano po sabi sa Biblia? Minamahal ko, dito po sa mga awit 56, versikulo 4, kung ating babasahin, sabi minamahal ko, in God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Ito po sa mga awit kabanatang 56:4. Amen. Dito po sa awit kabanatang 56 talatang 4. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay nilalagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng laman sa akin? So minamahal ko, maliwanag, hindi natatakot si Hari David. Ano raw ang magagawa ng laman sa kanya? Sapagkat ang Diyos po, yung binabanggit sa Biblia, kaya nga po nababanggit ito ng iyong balingkod, minamahal, ang Diyos po ay buhay. Siya po ay makapangyarihan hanggang ngayon. Kaya nga pala kita yung mga patutong minamahal ko, mga karamdamang hindi na gumagaling, mga taong salot sa lipunan ay binabago ng Diyos, minamahal ko, hindi na kinakali ikulong pa. Actually, minamahal ko, mga kapatid, sa isang tang ikulong mo, minamahal, may magbabago mo dyan, minamahal ko 10, ang matitira 5 lang. Yung 95 talagang babalik sa dating buhay. Bakit minamahal ko? Sapagkat wala po yung kapangyarihan ng Diyos, minamahal ko. Kaya nga po, ang sabi nga sa atin nabasa, bakit ako matatakot sa laman? Bakit hindi ako magtitiwala sa Diyos? Bakit minamahal ko sa aming malapas na minamahal? Yung nga, ulitin ko, minasinggan, kinandyan, minamahal ko. Ngunit hanggang nga sila buhay, sapagkat kayang mag-ingatan ng minamahal ko ang kanyang mga hinirang. Sabi nga minamahal, paano mo ipapakita sa kanya ang iyong pagtitiwala? Sabi, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. Sa iyong buhay, kilalanin mo meron kang Diyos. Alamin mo na kaya niyang pagalingin yung karamdaman at alamin mo na dapat mo malaman na kaya niya kanyang pagpalain. Basahin po natin, sabi ng Biblia, minamahal ko dito sa Aklat ng Kawikaan 3:5-7. Basahin po natin mga minamahal. Sabi po rito, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Kawikaan, kabanatang 3, talatang 5, 6 at 7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpapanta sa iyong sarili. Sa iyong sarili mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Sabi mo naman ko, minamahal. Kaya po ang taong nagtitiwala sa ating dakilang Diyos ay nagiging hindi po sabi yung matatakotin sa Diyos, hindi pala may takot gumawa ng pagkakasala. Iba po kasi sinasabing takot minamahal, yung takot yung papatayin ka. Ang manapag minamahal ko, may takot ka sa kanya sapagkat ayaw mo na gumawa ng masama, sapagkat ayaw niya na ang kanyang mga anak ay gumagawa ng masama. Sabi nga po, fear the Lord, and depart from evil. Ibig sabihin, lalayuan mo yung kasalanan. Kaya sabi nga minamahal ko, in all thine ways acknowledge Him, sa lahat ng ilakad, kilalanin mo siya na siyang Diyos. Sabi nga po ng mga negosyante, ang partner ko ang walang Panginoon. Sabi nga po ng mga kapatiran naming militar at mga pulis, minamahal ko, ang Diyos ang aking tagapagligtas. Kaya nga po, iniligtas sila ng Panginoon. Titiwala ka sa Panginoon ay kakain ka ng kanyang pagtatapat. Yung pa sabi sa Biblia, minamahal ko sa awit kapitulo 37:3, sabi minamahal ko, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. So minamahal, magtiwala ka sa Diyos at gumawa ka ng mabuti. Yung po kabilin-bilinan naman pag minamahal, gumawa ng mabuti, minamahal. Ang mga tao ngayon minamahal ko, yung salitang mabuti, it is just a 6-letter word in the dictionary. Ang mga tao ngayon minamahal ko, bagamat sinasabing Kristiyano,
bigyan mo ng pagkakataon. Gagawain ng masama. Kahit na sinasabi nilang naglilingkod sila sa Diyos. Nananalangin sila bago mag-umpisa ng mga meeting, ng kanilang pagpupulong, minamahal. Ngunit, yung pong paggawa na masama, sapagkat hindi naman sila pinapapatubayan ng Diyos. Hindi sila nagtitiwala sa Pero kaya po, ang ibang lingkod, nakaranas nga po yung pandaraya, minamahal. Pag sinabi mo, bibili ka ng mangga, ang sasabihin mo huwag kang bibili pabili nga po ng matamis. Ang bili mo yung maasim. Sapagkat pag sinabi mo matamis yan, sasabihin nila, ay matamis po yan, galing po yan kung saan. Ang katotohanan ng maasim, minamahal. Kaya nga po sabi mo, gusto ko bumili ng maasim. At yun ang gusto ko maasim. Ay, bibigay sa iyo yung mangga. Sapagkat totoo ang minamahal ko ng maasim. Kaya nga po, sabi rito, maliwanag ang sabi ng Biblia, minamahal, trust in the Lord and do good. Gumagawa ba minamahal ko ng mga mabuti at tao? Minamahal, di po. Karamihan, minamahal, sapagkat kung walang espiritu ng Diyos ang tao, wala pong takot magkasala. Yung po katotohanan, minamahal. Wala pong takot magkasala. Wala pong takot, minamahal ko sa kanyang kapwa-tao. Sabi nga po, ang pagtingin niya sa tao, minamahal, para bang hindi niya kapwa nila lang minamahal. Yung ibang minamahal ko, pagka mayroon ng salapi, ang pagtingin nila sa kanilang kapwa-tao, minamahal ko, parang basura, minamahal. Tandaan po natin, wala po tayong madadala na anumang bagay sa harapan ng dakilang Diyos. Wala po tayong may pagmamalaki sa malaparan sapagkat ang buhay nito ay hiram lamang. Minamahal, kaya nga po, mainam yung magtiwala ka sa Diyos sapagkat ang pangako ng malang Panginoon, langit at buhay na walang hanggan, at dito sa lupa ay pag-iingat at di masahin ng pagpapalang material, physical, financial, lalo higit sa lahat sa spiritual, minamahal. Kaya nga po, ang mga tao sapagkat iba po ang na-introduce sa kanila, minamahal ko, yung kanilang pinagkakatiwalaan, binibili. Yung kanilang pinagkakatiwalaan, minamahal ko, inilalagay nila sa eskaparate at kung saan-saan, minamahal. Yung pong Diyos, minamahal ko, na ay nananahan sa mga taong tinirdakilan Diyos. Kaya nga po, makarinig po kayo, minamahal ko na patotoo na binabaril, hindi po tinatablan. Nung nababangga ng sasakyan, minamahal ko, natatanggal yung bumper nung bumangga. Bakit minamahal? Ang sabi sa Biblia, sa Diyos walang imposible. Yung po totoo, minamahal, kung nilalang ka ng walang Panginoon, hindi ka nilalang para pabayaan dito sa lupa, minamahal, nilalang ka ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na pagpakitaan ka ng mabuti dito sa bumili ng kanilang Diyos. Sila po ang nagtago ng kanilang Diyos, minamahal. Ngunit sabi nga po, ang Diyos ng totoong Kristiyano, minamahal ko, nananahan sa totoong manampalataya nga po, hindi kami pababayaan ng dakilang Diyos. Ano po sabi ng Biblia, minamahal? Sa Diyos ay walang imposible. So, ano man ang kailangan ng tao, minamahal ko mga kapatid, pagpapalain sila at malaparan. Sabi po sa Biblia, minamahal ko, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25 hanggang 27, minamahal ko, ay 25-27, and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. So minamahal mga kapatid, dumating sa kanila ang Panginoon Kristo sa mga apostoles, nasa dagat sila minamahal. Sabi nga po sa ika-4, the fourth watch, minamahal, ay nakita nilang lumalakad ang Panginoong Kristo, minamahal ko. Sabi nga nila, ito isang espiritu, kahit nangatakot sila, minamahal ko. Ngunit, ang sabi ng Panginoong Kristo, okay, matakot, ako ito. At sabi nga ni Pedro, kung nais mo malang Panginoon na lalakad ako pupunta sa dyan. Lord, if it be thou, bid me come unto thee in the water. So, ang sabi ng Panginoon Kristo, come. So, minamahal ko, si Pedro, minamahal ko, kauna-una ang taong nakalakad sa ibabaw ng tubig, minamahal ko. Sapagkat ang Panginoon Kristo, minamahal ko yung Diyos na katawan tao, minamahal. So, si Pedro, minamahal ko, pinagpalas na ng Panginoon, minamahal. Nagtiwala sa Diyos, minamahal ko, sabi niya, come. Kaya nga po sabi ng Biblia, come to me, all your labor and heavily laden, and I will give you rest. So, kung lalapit ka sa manapang, minamahal ko na may pagtitiwala, ano ba yung karamdaman mo, cancer man yan na tinanggihan na ng mga doktor?
leukemia man yan, minamahal ko. O AIDS kaya minamahal ko, na wala ng kagalingan. Tandaan po natin, minamahal ko, karamihan lumalabas sa gamot ngayon, minamahal. Walang kagalingan. Madadiagnose ka ng doktor, stage 4 na yung cancer mo. 3 days to live ka na lang. O 5 posible sapagkat ang sabi nga ng balingkod binamal ko, gagawin ng Panginoon na lahat ng paraan upang ikaw makalapit sa Kanya. Maaaring karamdaman yan o grabe yung problema. Gagawin ng Diyos, binamal ko, ang paraan upang makalapit kayo sa Kanya. Kung binamal ko, dapat lamang na ang tao na nagsasabing naglilingkod sa Diyos ay magtiwala sa Kanya. Ang nakita po natin, binamal ko, maging Diyos sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Binamal ko, mga kapatid. Wala silang tiwala sa Panginoon. Tingnan po natin, binamal ko, katabi ng kanilang chapel, yung kapilya, yung kanilang hospital. Ibig sabihin, walang kapangyarihan ng Diyos sa kanila, binamal ko. Walang, sabihin natin, binamal ko, yung Diyos na tinatawagan nila, walang trabaho para sa kanila. Bakit binamal? Tawagin ka lang para dali ka sa langit. Tawagin ka lang para pagpalain kung pinagpapala nga. Ngayon, yung kagaling ng karamdaman, sa tsak na bagay, wala. So, anong trabaho ng Diyos? Binamal ko, samantalang sabi sa Biblia, ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga po, pinagtitiwalaan ng Diyos, binamal ko, inilalagat ang kabalisahan. Inilalagat, binamal ko sa Diyos, binamal ko yung mga karamdamang wala na kagalingan, binamal. Kaya nga po, paano po natin sasabihin nagtitiwala natin sa Panginoon kung sa ating boy, binamal ko. Sabi nga po ng laging binabanggit nga balingkod, binamal ko. Pag ikaw ba ay branded ka na kotse at ito ang pangalan mo, lilipat ka ba sa kabilang brand? Siyempre hindi. Na? Kung ano yung may gawa sa'yo, yun na doon ka pupunta sapagkat eksperto sila sa'yo. Katulad din sa tao binamal ko. Inaangkin ng tao binamal ko, sila po nilalang naman ng Panginoon. Pero pag kami karamdaman sila, ang sinasabi nila, thank you, Doc. Sapagkat nang siya tawagin ng Panginoon ay nakasaksi siya at nakaranas ng napakaraming himala. Yung nga po minamal ko, may karamdaman na tinanggihan ng ospital, minamal ko, sabi, ipakain niyo sa kanya lahat ng gusto niya sapagkat wala na siya pag-asa. Dinala siya, binamal ko, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nasa folding bed na, talagang kung titignan mo talagang, sabi nga nila, minamal, isang lamok na lang ang pipirma. Ngunit napakinggan niya, minamal ko yung mga patotoo. Ang sabi niya, Panginoon, ganun bang gawin mo sa akin? Na ako'y makatayo pa at gumaling pa upang maglingkod sa'yo. Mga minamahal, doon pa lamang sa kanyang hinihigang folding bed, nakaramdam. Ito po, patotoo sa Visayas, minamahal ko, nakaramdam na siya, minamahal ko ng kalakasan ng kanyang katawan. Sapagkat nakita ng Diyos, yung kanyang napalatay nga po, gumaling siya at siya po'y naglingkod sa Diyos, minamahal ko. So makita po natin, minamahal, meron bang imposible sa Diyos? Wala po. Pag sinabi kasi na Diyos, minamahal, ibig sabihin yan, makapangyarihan, walang imposible, at ang sabi nga po, ang Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Salita po ito ng Panginoon. Sabi nga po sa Lucas 1:37, walang nagmumula sa bibig ng Diyos na salita na hindi may kapangyarihan. Doon po natin kunin, minamahal ko, ano bang kapangyarihan na gusto mo? Yung dalhin ka lang sa langit. Kapangyarihan yumaman ka lang. Yung kagalingan ng karamdaman, hindi. Ibig sabihin, sasabihin natin, mahina yung Diyos mo. Samantalang yung Diyos namin, nagpapagaling ng garwa. Sabi ko, mga minamal, isa sa mga gawain ito, sabi nila, gawain ng demonyo. Uy! Napakabait na pala ng demonyo, nagpapagaling ng karamdaman. Hindi, minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ang nagpagaling sa amin. Ayun po na nag-aaral sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapagaling ng karamdaman. Sabi nga po, ang sinungaling itatapon sa impyerno. Kaya nga sabi sa Biblia, minamahal ko, ating basahin, minamahal ko yung huling versikulo. Awit 4:5, minamahal. Basahin po natin yung Paskat. Sa Tagalog na lang. Ito po sa mga awit, kabanatang 4, talatang 5. Mangaghandog kayo ng mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. So maghandog kayo ng mga hain
ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Nakita natin mga minamahal kong mga kapatid. Sinabi ito ni Haring David sapagkat siyempre nagtiwala sa Diyos, minamahal ko, isipin mo. Lagi binabang niyo ang likod. Nagpapastorala siya, ginawa siyang hari ng Israel. Bakit minamahal ko? Grabe yung pagtitiwala niya sa mga Panginoon. Sa ating kapanahon na niya, mga minamahal, magtitiwala ka sa Diyos, dadalikin niya sa langit. Yung pagtitiwala minamahal ko at laging binabanggit ni minamahal ko, yung himala na totoo na ginawa ng mga Panginoon, ginagawa hanggang ngayon sa Jesus Miracle kasi minamahal ko. Yes. Yung pong hindi po gumagawa ng himala rito yung gawa ng tao. Marami pong himala na gawa ng tao minamahal ko at yun ang pininiwala ng tao minamahal. Ang himala ng Diyos minamahal ko, unang-una, magbabago ka. Buhay mo, kung dati kang drug-addict, mawawala yung pagka-drug-addict mo. Pag ikalasing ko, isipin mo, mawawala yung pagkakalasing mo. Ang pagkalasing mo, kaya po sinasabi ng mga tao, wala na kayong kaligayahan dyan. Tandaan po minamahal ko, ang kaligayahan ng Kristiyano built-in. Bakit minamahal ko? Ano yung kaligtasan? Yung katiyakan sa buhay na wala yan. Kaya po, saan po minamahal ang kababayan? Binamahal ko, hindi po tanggapin ang pagkakamamalapan. Kayo po na nasa panig ng karamdaman. Kayo po na nasa mga kulungan. Kayo po na naghahanap ng kapayapaan sa puso at isipan. Magulo pamilya. Tandaan po natin, minamahal ko, sa Diyos, minamahal ko, wala pong posible. Kaya niya pong baguhin yung buhay. Katulad po sa akin, minamahal, kaya nga po, pinagsisigawan namin sa buong daigdig. Ang Diyos namin pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Kaya niya pong gawin ang lahat. Yung hindi kayang gawin ng tao, ginagawa ng Diyos sa Jesus Miracle Procedure. Kaya po sa pasandin ko minamahal ko. Ano po mga kababayan, minamahal, excuse me, mga minamahal, kayo po ay tumanggap sa ating malapanan. Nasa pagtanggap sa patuloy na paglilingkod ko, ang katugon na ng panalangin ng Diyos sa kanyang pangako sa kanyang minamahal. Kaya sa pasandin ito minamahal, tayo po manalangin. Tanggapin po natin pagkakamamalang Panginoon at mamaya po mananalangin po tayo para sa kagalingan ng karamdaman kung kayo nagkaroon ng mapanampalataya sa ating dakilang Diyos, isa siyang na bagay, magpapakita po ng himala ang malapan sa inyo. So ulitin po panalangin ito, minamahal ko, aking dalangin na babanggitin, inyo po ulitin, at tayo po magsumama sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O po dakilang naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus, pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay sa makasalanan, lumalapit sa iyong banal na harapan at nagsisisi sa bawat kasalanan aking nagawa, magmula ng bata ko magkaisip hanggang sa masandaling ito. Patawarin mo po ako, iligtas mo po ako, maging ang aking mamal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoon. Sinanalangin para sa mga minamahal, o pagkakilala namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakalpang Jesus, sa panalangin po ng aming mga pastor, evangelista, Ulista at Almeda, narito yung mga anak pala Panginoon tumanggap sa iyo. Dalangin namin o Diyos, sa linisol po ng pangalan sa kalatang buhay, at makasama po namin sila sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ito sa mga dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. By the name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, kayo po naman nasa banig ng karamdaman. Kayo po naman problema, mga minamahal. Sabi nga po sa Biblia, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigat ang luba, at kayo aking pagpapahingahin. Pahinga sa bisyo, pahinga sa karamdaman, pahinga sa kaguluhan sa pamilya, pahinga sa napakaraming problema, minamahal. Tandaan po natin ang Diyos ng pag-ibig. Siya po ang Diyos ng kapayapaan. He is the Prince of Peace, minamahal. Kaya po, pag inilagak mo ang tiwala mo sa mga Panginoon, wala ka ng problema. Bakit minamahal ko? Sapagkat nais ng ating dakilis, minamahal ko na lumakad ka dito sa mundong ibabaw na masaya, kahit nasalat sa pananalapi, ngunit sagana sa espiritual na siyang mas mahalaga sa buhay ng taong naglilingkod sa ating dakilang Diyos. So manalangin po, minamahal ko, kayo po na may karamdaman niyo, patong niyo po yung kaliwang kamay, minamahal ko sa inyo pong mga radio set, minamahal, at yung kanan kamay, sa palig na may karamdaman ko, sa ulo, sa dibdib, sa bituka, kaya minamahal ko, ipatong yung kanan kamay, at kung may mga problema, may mga bisyo na isimulis, minamahal ko, itaas niyo yung kanan kamay, at manalangin na minamahal ko. Hallelujah, pagkakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakalpang Jesus, sa pangunat panalangin ko na aming mga pastor, evangelista Ulis at Almeda, narito po mga Panginoon ang iyong mga anak, mga Panginoon na kailangan po mga Panginoon ang katugunan ng panalangin, at sa pangunat panalangin po ng aming mga pastor, aming sinasaway, ang lahat ng demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, unbelieving doubts,
Prince Blood Brother Hill Prosperous Catholic. Di members of the Lord, God bless you po. Beloved Lord, yung Preacher of Prophetic Nation, yung po na pakinggan po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At minsan po nais na kami minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeda, kayo huwag lamang makontento at tagapakinggan dito sa Radyo Bagkos. Madalo po mismo sa aming po mga balagaman dito po sa Metro Manila. Sa araw po ng bukas na minamahal ko, ating pong pansamantalang pagdaraos po ng ating pong overnight prayer meeting sapagkat may gagamit po ng Moranto. Friday, mga mahal ko, tayo po bukas 8:30 po hanggang 4:30 po ng umaga ng Biyernes. Atin naman po general worship, may gagamitin po ng Sunday, kaya mag-move tayo ng Saturday, mga minamahal ko. Ito po, itong linggo lang po ito, mga minamahal. Tayo naman po yung simula ng alas 10 hanggang alas 5 po ng hapon. At yan po ay sa Moranto Sports Complex sa Roses Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantraco Terminal. At atin din po TV program sa PTV4 every Saturday, 11 to 12:30 po tayo ng madaling araw ng linggo. At atin naman po radio program dito po sa 1530 DZME 1530 kHz sa Iman. Mula po lang sa Sabado, alas 11 po tayo, alas 12 po ng ating gabi. At sa lahat po natin mga inibig mga kababayan, nagkabit po ng pagkamalbihan sa pamagitan ng TV radio program. Yung pong madrasyon ay pwede pong ihulog sa ating pong JMC BDO per view branch 390-289-5740, 390-289-5740. Ating mga bilang telepono 419-3019, 419-3019, 3729-194, 3729-194 for prayer and counseling, even praise God. At lubin po natin dakalan Diyos sa buhay sa ganito pa rin pong oras na ating bilang muli tayo magkakapinisip po ito balik masamantala sa panandalang po namin minamatilang kanon pa sa Evangelista Will Almeda. Kami pasamantala nagpapaalam, we love you so much, but our dear Jesus loves you more and more, and good night. Love you natin pong praying. Jesus Miracle Crusade International Ministry Upcoming Crusades 2050 on May 8 and 9, 2015 from 1 p.m. and on May 10, 2015 from 10 a.m. to 4 p.m. Surigao City at Surigao City Grandstand on May 23 and 2015 from 3 p.m. to 7 p.m. Alfonso Cavite at Alfonso Cavite Covered Court Town Proper on May 23, 2015 from 12 noon to 5 p.m. and on May 24, 2015 from 12 noon to 5 p.m. Tubao La Union at Tubao Auditorium and Parks Covered Court, Tubao La Union on May 29, 30 and 31, 2015 from 1 p.m. to 6 p.m. Capital Ground, Vélez Street, Cagayan de Oro City on May